yung suspension order ng ombudsman. Gaano kalaking factor ito? Ngayon, na panahon ng eleksyon, pumipili ng mga kandidato ang mga taga Cebu at hindi in-honor ni Governor Guen yung ombudsman decision na nagkaroon ng pahayag ang ombudsman, slamming her sa kanyang mga actuations. Kaya nga, no, ako din ay talagang aminin ko, Admar, MJ, no, at mga kababayan, I'm a bit, well, not just a bit, I'm very, very much perplexed, no, at confused nga, no. Kasi nga, yung suspension, if you look back at the history of the ombudsman, ang mga suspensions na pinapataw niyan ay against perceived to be Duterte-leaning candidates, no. You have Mike Rama of Cebu City, you have Jonas Cortez of Mandawi City. Lately, yung governor ng Albay, who is technically no longer running for governor kasi nag-withdraw ng candidacy niya in December, itong si Edsel Greco Lagman, but through his support to the now PDP Laban candidate Rosal Ata, you know, against doon sa kina Joey Salceda at itong kapatid ba o anak ba ito ni Saldico na si Diday Ko, under the Lakas CMD, which is practically the political party of Martin Romualdez. And here you have Gwen Garcia, perceived to be a pro-admin official dito sa Cebu, meted with a suspension on the very day na pumunta si Bongbong Marcos dito at makipag-usap sa 12 governors of the Visayas para nga i-roll out itong 20 pesos per kilo na bigas. Now, going back to your question, yes, no, alam naman natin na itong si Governor Gwen Garcia ay talagang may history of defiance yan, no? In fairness to Gwen, that's probably one of her strengths, no? When she was beginning her early political career. Mayroon na siya na suspension na yan siya. I think she was still congresswoman of the 3rd District of Cebu. At hindi rin niya in-honor yun. And I think when governor, parang mayroon din siyang suspension when she was already second or third term as governor ata. Hindi rin niya in-honor. So it doesn't come, I agree with the ombudsman. It doesn't come as a surprise to us na she's in defiance of the ombudsman's suspension order against her. So meaning, hindi nila hawak ng ombudsman, Sir Ibi, ng administrasyon. Noting na malapit na mag-resign, o mag-retire, I mean, si Ombudsman Martires by the month of August. Yun na nga, no? Ako nga, no, I hate to speculate, no, MJ, Admar, and mga kababayan. I'm as clueless as you are with what's been going on. Kasi it seems to me na nilalaglag na ni Bongbong Marcos, nitong administrasyon na to, si Gwen Garcia. Diba? Kung titingnan nyo, no, probably sending her a message, no, or ano ba kaya, no? I really cannot speculate, no. I'd rather keep my opinions to myself, otherwise I'd be uttering some controversial statements, honestly. Tsaka bihira natin marinig o makabasa tayo ng isang pahayag mula sa Pangulong Marcos Jr. Pero in line sa issue kay Governor Gwen Garcia, naglabas po siya ng statement. At isa sa kapuna-puna na bahagi po ng kanyang pahayag, yung mga katagang uphold the rule of law and observe due process. Ito ba yung nangyari kay PRD doon sa ICC? Ang layo eh. Hindi na lang tayo lalayo doon sa ICC at kay PRD. Dito na lang sa mga suspensions, no? Ng mga local officials at sa ibang mga dako ng ating kapuluan. Wala talagang statement na ganyan. Itong si Bongbong Marcos, no? This is actually just lip service, no? Hindi natin alam. Siya din naman yung may pakana, no? And I see the hand of Speaker Martin Romualdez here, no? Honestly. At it seems to me na Marcos Jr. no longer has any idea. Parang may maggagawa ng statement at saka niya lang either pipirmahan or ipaparot, no? And a classic case is this one. Kasi nga, kung ihahambing mo, not just the PRRD rendition to the ICC, Admar, MJ, let us go back to the KOJC siege starting in June until August of last year. Nasaan ba yung due process no? Nasaan ba yung rule of law? Ha?
And then again, yung confidential fund investigations ni VP Sara, the violations of constitutional rights of resource persons doon sa mga Quadcom hearings, doon sa mga Tricom hearings. I could name everything that this government has been violating blatantly. Correct. Tsaka marami nga nagko-comment dito, Janos face daw ang presidente. Janos face. Oo. Ang tingin mo doon, Sir EB? Ang lupit, ano nga comment, well, ang tawag dyan sa medisina, no, is coke bloat, no? Pero, kamusta naman po ang kampanya ng Duterte dyan? At recently, nagpunta si Vice President Inday Sara Duterte. Coincidentally, after niya magpunta dyan, mukhang kinabukasan yata, nagpunta agad si President Marcos Jr. dyan sa Cebu. Tama. At kinita yung kanyang mga kaalyado. Parang kung sa balita pa, si VP Sara ang nagditikta ng anggulo ng mga balita, Sir EB. Well, tama, I agree, no? Talaga namang si VP Sara because you can now see, excuse me, na VP Sara is talking directly to the people. That's number one. Number two, VP Sara is now going behind the enemy lines, no? And in the very, very districts and in the very, very residences, no, quote unquote, of those people who attacked her incessantly, ay pinupuntahan nitong si VP Inday at mukhang slowly but surely natitibag na talaga ang popularidad at approval ng mga kandidato ni Bongbong Marcos. Kaya parang damage control siya kaagad, no? Parang very defensive, no? Inday Sara is now on a very, very strong offensive strategy going into the last stretch, no, the home stretch of these elections with only what 10, 12, 11 days, no, remaining in the campaign trail. Well, actually not 10 kasi nga hanggang May 9 lang yung kampanya. So parang natutuliro na itong mga kandidato at even Bongbong Marcos, no, himself, no, Admar and MJ. Opo, at meron ulit nga ganap dyan sa Cebu, Ginong EB, ang maisog kasama ang mga Durano. Tama po ba? Yes, no, Admar, MJ at mga kababayan. Bukas po, alas 6 ng hapon, meron pong tinatawag na Duterte Avance Grand Rally, no? Kasi nga, we were told na walang major rally na mangyayari dito sa Cebu. I think that was April 6, no? Or if I'm not mistaken. So we took up the challenge na kami ay mag-oorganisa ng rally, no? Again, with the Duranos, no, who had been supporting the Hakbang ng Maisog movement, no, for so long a time. At sila naman po ay open to the idea. So kasi meron na rin silang mga formal reconciliation with the Dutertes at pinuntahan na nga ni VP Sara ang Danao City at nakipagpulong sa lahat ng mga Durano. At itinaas na nga, no, ang mga kamay, inendorso na nga nitong si VP Sara ang lahat ng mga kandidato ng mga Durano. The Duranos also went to Davao at inendorso na rin ni Mayor Basti Duterte. So we took it upon ourselves na mag-organisa ng rally na ito sa Danao City. Bukas ng alas 6 ng hapon, may press con kami kanina at doon namin dinitali ano yung programa. But I would just like to mention na we have sent out invitations to all the Duterte candidates, senatorial candidates. We sent out invitations to VP Sara, sent out an invitation to Congressman Pulong Duterte, sent out another invitation to, well, of course, Mayor Basti Duterte, and even Kitty Duterte, no? The Duranos, on the other hand, also sent a formal invitation to Senator Amy Marcos, especially that now that Amy Marcos has been endorsed by VP Sara. So I really do not know sino yung dadalo bukas, sino yung konfirmado, but we are hoping na marami sa kanila, ang Duterte sana ay makakadalo, no? Pero nagkonfirma na nga si Attorney Vic Rodriguez, no? Siya yung unang nag-confirm na pupunta siya.
bukas, no? We haven't received any information, especially with what happened in Davao City last night. We really don't know kung sino sa mga Duterte ang dadalo. But we have invited all of them, except PRRD, na nasa The Hague nga. Opo. Diyan ba sa Cebu ngayon, Cebu Province, ano ba yung common na binabalita ngayon din ng media dyan, pinag-uusapan ng mga Cebuano, mapa-local or national election? Well, number one, it's the gubernatorial race, no? Dito sa Cebu, the suspension of Gwen Garcia, and most especially the Duterte candidates, no? At I've been talking to local politicians, no? At sabi nga nila, kung hindi ka Duterte, ay huwag ka na lang mangampanya dito sa aming bahay. Doon ka na lang muna sa mga bahay na Duterte. Let me just go back to history, Admar, MJ at mga kababayan natin. Itong Cebu Province traditionally has been the bailiwick of the liberals, no? Mga dilawan talaga itong probinsya ng Cebu, precisely because dito nag-umpisa yung very hardcore anti-Marcos Sr. sentiment, no, in the 70s. And in fact, ilang beses ko na itong inulit, yung PDP Laban had its first national convention in 1979 dito po sa Cebu, no? But in 2016, nag-iba ang ihip ng hangin at Cebu voted overwhelmingly in favor of then candidate Rodrigo Roa Duterte. In 2022, again, VP Sara Duterte was voted upon the majority of Cebuanos, and in fact, ito po ay na-translate doon sa boto ni Bongbong Marcos na nasa around 1.5 million plus, no? Kay VP Sara, I think, was around 1.6 million or 1 point something million din. So, ang Duterte talaga, since 2016 and up until now, I think, no, especially what happened to PRRD, ay umiinit ang kanilang pagmamahal sa mga Duterte. So, kaya tagilid ka talaga pag hindi ka aligned, no, sa mga Dutertes, no? In all honesty. So kumbaga, kapag dating dito sa usaping national, nagiging independent na or nagiging bukas ang mga Cebuano na, hindi na sila doon. Kasi nabagit mo nga, mga dilawan, dating namamayagpag dyan. Pero noong 2016, talagang nasira yung ganon na sistema. Tapos 2019, karamihan din sa mga inendorso ni former President Rodrigo Duterte, nanalo din, which is yun nga yung magpapare-elect ngayong midterm elections. At nakikita nyo na posibleng ganyan din yung mangyayari para sa 2025 at malamang din sa 2028 elections. I think so, no? I agree, no, Admar, no? Parang gano'n na rin nga, no, ang nakikita natin. Kasi ano na mulat na yung mga Cebuanos, no, and even most of the Filipinos ay talagang mulat na yung mga pagbibigay ng ayuda ay hindi talagang solusyon sa mga problema ng ating bansa. That's one. Pangalawa, alam na at nakikita na talaga ng taong bayan na itong administrasyon na to ay walang ginagawa kundi i-persecute yung mga Duterte. Gustong-gusto nila talagang tanggalin sa balat ng lupa ng politika na sa Pilipinas itong mga Duterte. Kaya kahit man may pumipila doon sa 20 per kilo na bigas, kahit man may pumipilat na hinihimatay na sa mga paayuda nilang AIC sa AKAP at TUPAD, I'm pretty sure pagdating sa Mayo 12 ay iboboto pa rin nila yung Duterte at ewan ko kung sino yung ipa-plus to nila, no? So I'm confident na Cebu will deliver the votes.